You miss your train. Who are you? Fucking touch my boy! Caught! Wait! Fucking have it! Get him! One more thing! Oh! Nagkalat ang mga tao sa lahat ng direksyon, nagtatakbuhan para sa kanilang buhay. Sa sandaling panahon, mukhang magtatagumpay ang operasyon. Pagkatapos ay nagbago ang lahat. Isang pananambang ang biglang tumama sa kanila, brutal at tumpak. Nagkawatak-watak ang grupo bago pa man nila maintindihan ang nangyayari. Kalaunan, isang ulat ang nagkumpirma na isang nakaligtas ang dinala sa ospital. Ngunit hindi nagtagal, isang pangalan ang lumitaw. Si Sergeant Joseph Smith. Dahil sa diagnosis na may matinding combat stress, bigla siyang nawala sa pasilidad nang walang anumang bakas. Pagkalipas ng isang taon, 2 delinkwenteng tao ang kumukontrol sa isang grupo ng mga palaboy, ipinapahiya sila habang naghahanap ng mga candy rock. Pinilit nila silang ibuka ang kanilang mga bibig, maingat na sinisiyasat kung may magtatangkang itago ito. Habang palipat-lipat sila mula sa isang tao patungo sa isa pa, biglang kumilos si Joey. Sinugod niya ang lalaki, na lumikha ng sapat na kaguluhan para makatakas si Isabel, ngunit natalo siya. Nadaig siya ng mga lalaki at binugbog. Ganun pa man, nagawa pa ring makawala ni Joey. Tumakbo siya sa kabilang kalye, umakyat sa isang gusali, at nakarating sa rooftop ilang segundo lang ang pagitan ng humahabol sa kanya. Wala nang natitirang oras, pumasok siya sa skylight at bumagsak sa isang apartment sa ibaba. Agad na nakapasok bago pa dumating ang mga humahabol sa kanya. Nagkunwaring siya ang may-ari ng bahay, kinaladkad ni Joey ang sarili papunta sa refrigerator at kumuha ng maiinom, nilalabanan ng sakit mula sa pambubugbog na natamo niya kanina. Ininom niya ito at nagpahinga na parang kanya na ang apartment. Kinabukasan, naabutan ng mga salarin si Isabel at pinagbantaan siya ng kutsilyo. Nang umaga ring iyon, nagpa siya ang dating sundalo na maglinis ng sarili. Nag-ahit ng buhok, naligo, at nagsuot ng magandang damit. Nagmukha na siyang tao, at determinadong magsimula ng bagong buhay. Sa kanyang swerte, napansin niyang matagal nang walang tao sa apartment. Mukhang nasa malayong lugar ang may-ari at hindi pa babalik sa lalong madaling panahon. Habang tumitingin-tingin, nakakita rin si Joey ng bank card kasama ang PIN. Dahil sa natuklasang iyon, dumiretso siya sa mga kalye. Nagsimula siyang bumili ng magagandang damit, pagkatapos ay mabilis na hinanap ang kanyang gustong bilhin at hindi nagtagal, nagsimula na ang lahat. Ngayong lutang siya at pasuray-suray sa mga kalye, nagsimula siyang makabangga ng mga tao na nagpasiklab ng mga pagtatalo at nagdulot ng galit na tingin. Ngunit sa pagitan ng dilim, patuloy na bumabalik sa kanyang isipan ang mga alaala ng kanyang nakaraan, mga alaala ng kanyang panahon bilang isang sundalo sa gitnang silangan, mga nakaraan na hindi niya matakasan. Nang araw na iyon, nilapitan niya si Christina na namamahagi ng pagkain sa mga palaboy. Nang makita ang dating sundalo na biglang nakasuot ng malinis at mamahaling damit, agad siyang nagduda. Para sa kanya, tila ninakaw niya ang mga ito. Nang tahimik siyang mag-iwan ng pera para sa madre sa kumbento, lalo pang lumalim ang paghihinalang iyon. Nang gabing iyon, bumalik siya sa kanyang mga tungkulin bilang isang madre. Pagkatapos ng isang gawain, dinala niya ang pera sa madre ng Reverend. Nang tanungin ng superior kung saan ito galing, inamin niyang kilala niya ang nagbigay, ngunit hindi niya matukoy kung ano ang eksaktong ginagawa ng lalaki para kumita ng pera. Gayunpaman, dahil ang pera ay para sa kawang gawa, nagpa siya silang huwag itong masyadong pag-usapan. Naniniwala pa nga si Christina na maaaring ito ang sagot sa isang panalangin na personal niyang ginawa noon. Hindi tumutol ang Reverend Mother nang imungkahi niyang gamitin ang isang bahagi ng pondo para sa kahilingang iyon. Sa ibang lugar, muling bumabalik sa kanya ang nakaraan. Nasa loob siya ng isang tangke nang bigla itong pinaputukan ng malakas. Tinamaan ng mga bala ang sasakyan at namatay ang lahat ng nasa loob. Lahat maliban sa kanya. Pagkatapos ay nagising siya, panaginip lang pala iyon. Ngunit ang alaala ay nananatili pa rin sa kanya. Dahil hindi niya maalis ang mga imahe sa kanyang isip, kinuha niyang muli ang bote ng alak at ininom ito. Ang tanging lugar kung saan siya karaniwang nakakahanap ng kaunting ginhawa. Habang hinaharap pa rin ang kanyang mga pinsala at ang mga alaalang hindi siya iniiwan, bigla niyang nakita ang isang hummingbird na lumilipad sa malapit at agad na sumipa ang kanyang instinct. Sa pag-aakalang inaatake siya, naghanda siyang ipagtanggol ang sarili. Ngunit ilang sandali pa, napagtanto niyang walang anumang tao doon. Niloloko lang siya ng kanyang isipan. Ibinaba niya ang kanyang hawak at pinakalma ang sarili.
Nang araw na iyon, huminto siya sa lugar kung saan nagtatrabaho ang madre at sinubukang makipag-usap, ngunit lumayo ang babae. Bago ang lahat, gusto niyang maging tapat ito. Kahit papaano, gusto niyang sabihin niya sa kanya ang kanyang tunay na pangalan. Hindi niya ito masyadong pinansin at sinabing, Smith. Nagbago ang usapan nang humingi ito ng antibiotics. Tumanggi ang babae noong una, ipinaliwanag na hindi siya basta-basta pwedeng magbigay ng ganoong gamot. Mas lalo pa siyang nagpumilit at inilantad ang kanyang sarili. Ipinaliwanag na dati siyang naglingkod sa isang espesyal na unit ngunit ngayon ay tumatakas mula sa kanyang sariling mga nakatataas. Kung mahuhuli nila siya ay kakalad ka rin pabalik at sasampahan ng korte ng militar. Pinalambot ng kwento ang kanyang paninindigan. Dahil sa awa sa kanya, sa wakas ay sumuko siya at nagpas siyang tumulong at tumungo sila sa kanyang tahanan. Binigyan siya ng babae ng ilang gamot. Binalaan siyang lumayo sa alak dahil mapapawalang bisa lamang nito ang gamot. Binanggit niya ang pangalan ni Isabel at inamin ng madre na matagal na niyang hindi nakikita ang babae. Ibinigay niya ang kanyang address, umaasang makakarating ang bata sa kanya kung sakaling magpakita ito. Bago umalis, huminto siya sa pintuan at nagtanong ng may katapatan, sinabi sa kanya kung ano ang sinasabi ng mga ibang palaboy tungkol sa kanya na isa siyang anghel. Ngayon, pabalik sa apartment, sinunod niya ang payo nito. Ang laman ng bote ay itinapon niya sa lababo, itinapon ng walang pagsisisi. Pagkatapos, sinamantala niya ang kanyang swerte. Sa pagkakataong ito ay hiniram ang kotse ng may-ari ng bahay. Maya-maya, nagmamaneho na siya sa bayan, nagpapaskil ng mga flyer at abiso, umaasang makita ng kanyang munting kaibigan at tumawag sa kanya. Samantala, habang nakaupo siya sa bahay at iniisip kung ano na ang nangyari sa babae, ipinakita ang madilim na katotohanan. Nakapila si Isabel kasama ang ilan pang mga babae, binabantayang mabuti, na parang ipapadala sila para sa isang kaina-hinalang transaksyon. Habang ginagawa niya ang kanyang mga araw-araw na gawain sa apartment, ang mga kapitbahay na nakapansin sa kakaibang aktibidad ay kumatok, nagbanta na tatawag ng pulis dahil halatang isa siyang nanghihimasok. Mabilis siyang nagsalita para makaiwas sa problema, sinasabing siya ang kasintahan ng may-ari ng bahay at mananatili lamang ngayong summer. Kakaibang kwento, ngunit naniwala sila dito at iniwan siyang mag-isa. Ngayon, nagtatrabaho sa isang restaurant, inatasan siyang palabasin ng isang maingay na grupo ng mga lalaki palabas. Nairita sa kanyang ginawa at mabilis na uminit ang sitwasyon. Sinuntok siya ng isang lalaki, ngunit binaliwala ito ni Smith. Sinubukan muli ng lalaki at nakatanggap ng mahigpit na babala. Nang pumasok ang ikatlong lalaki, naging mas mahirap ang leksyon kaysa sa inaasahan. Mabilis itong nauwi sa isang away, ngunit para kay Smith, madali lang ito, natatalo ang bawat lalaking sumusugod sa kanya nang hindi pinagpapawisan. Samantala, nakita ng kanyang amo ang buong pangyayari na parang isang pelikula sa harapan niya. Pagbalik ni Smith, nakaisip ng plano ang kanyang amo. Humanga sa kanyang mga nakita, nagpasya siyang ipakilala ito sa isang nakatataas na kinabibilangan niya. May narinig ng mga kwento ang boss tungkol sa kanya, lalo na tungkol sa kanyang panahon bilang isang sundalo, at handa siyang dalhin ito sa kanyang imperyo. Kasabay nito, naging bahagi siya ng team ni Mr. Choi, sama-sama sa kanya at ginawa ang kanyang mga gawain. Ngunit una, tahimik siyang huminto sa isang paaralan, pinapanood ng isang bata at ang kanyang ina mula sa malayo, at naging emosyonal. Maya-maya, huminto sila malapit sa isang phone booth, at lumabas ang recruit. Paglapit sa lalaki sa loob, mahinahon niyang inanunsyo na may bagong sheriff sa bayan na may mga bagong patakaran. Walang ideya ang lalaki kung sino siya at tumanggi, matapang na sinasagot siya habang ang kanyang gwardya ay nasa likuran niya na may hawak na sandata. Mabilis na naayos ng dating sundalo ang kanilang debate. Sa loob ng ilang segundo, parehong nakahandusay na ang dalawang lalaki at inulit niya ang mensahe. May mga bagong patakaran na ngayon. Di nagtagal, siya ang naging kanang kamay ng amo, nakikitungo sa mga pasaway sa mga nasasakupan niya, nakikipagkita sa mga kliyente para kay Mr. Choi, at kumikita habang naglalakbay. Kahit na may bagong buhay na, sinusuri pa rin niya ang madre, minsan ay nagpapadala ng tulong para suportahan ang mga palaboy na inaalagaan nito. Sa isang misyon kung saan siya ay dapat lamang ay magiging getaway driver, isang sigaw ng isang bata habang umaandar ang sasakyan ang sandaling nagpagulo sa kanya, ngunit ipinagpatuloy niya ang kanyang gawain. Sa isang malamig na gabi, nakita niya si Don, ang babaeng nag-aalaga sa kanyang anak na babae, sa isang mall. Nahihirapan siya sa kanyang buhay, walang trabaho, at hindi makapagbayad ng mga utang. Nagalit siya, ngunit pinakalma siya nito, nagbigay ng pera na may pangakong dagdag pa. Kalaunan, sumama sa kanya ang madre para sa isang hapunan sa labas kung saan siya ay nag-iihaw. Ibinalita niya na ang babaeng hinahanap niya ay natagpo ang patay sa isang ilog.
Habang ipinapakita niya sa kanya ang mga larawan upang harapin ang kwento, sinubukan niyang manatiling kalmado, ngunit nagalit siya at biglang binaligtad ang mesa. Sa tingin niya ay walang silbi ang mga awtoridad at pulisya sa mga kasong ito. Ngunit ngayon, siya na ang kikilos upang makuha ang kanyang hustisya. Sinisi niya ito sa pagtanggap sa trabahong nagudyok sa kanya na ipamahagi ang mga bawal na candy. Kumbinsido rin siyang biktima si Isabel ng mga kending iyon dahil maaaring nawalan na siya ng kontrol sa kanyang sarili. Sa isang iglap, bumalik ang katahimikan. Inabutan siya ng babae ng pera at sinabing wala siyang kasalanan at hinikayat siyang magsimulang muli. Ngunit tinanggihan niya ito, dahilan para umalis siya, ngunit hindi siya nasiyahan sa kinalabasan. Determinado na ipaghiganti ang babae, hinabol niya ang mga lalaking nagpapahirap sa mga palaboy, itinanong ang pangalan ng pumatay kay Isabel. Brutal at mahusay, sinuntok niya ang unang lalaki sa pagitan ng mga hita. Pagkatapos ay marahas na tinanong ang susunod gamit ang kanyang kutsilyo upang makuha ang katotohanan. Tumayo ang unang lalaki at sumugod, ngunit nabali ang mga braso nito ng walang awa, dahilan para sumigaw siya sa sakit. Ang pangalawa ay itinulak sa isang basurahan, habang ang lalaking nabali ang braso ay napilitang lunukin ng Happy Pills at nawalan ng malay. Binuhat niya ang may malay na lalaki, pinilit ang pagkakakilanlan ng pumatay gamit ang sarili niyang mga pamamaraan. Bago umalis, sinabihan niya ang mga nakapalibot na lalaki na tawagan siya kung kailangan nila ng tulong, pagkatapos ay naghagis ng pera. Kinabukasan ng gabi, tinanggap ng madre ang imbitasyon ni Smith sa isang art function. Suot ang damit na binili niya, hudyat na naroon siya ng mag-isa. Naroon siya upang kumuha ng impormasyon na maaaring makatulong sa mga autoridad upang mahanap ang mga masasamang tao. Nang dumating ang isang lalaki at mahuli si Smith na nagpapanggap, tumakbo ang dalawa upang maiwasan ang kahihiyan. Pagkatapos ng ilang baso ng alak, ang madre, nalasing at matapang, ay tumitig sa kanya at nagtama ang kanilang mga labi. Ilang sandali pa, mapaglarong kinorner siya ng mausisang kapitbahay sa parking lot at tinatanong siya tungkol sa kanyang kasintahan. Nang araw na iyon, pumunta siya upang singilin ng perang utang sa kanyang amo. Lumaban sila, ngunit ito ay madaling trabaho para sa kanya na pinapatay ang sino mang humaharang sa kanyang daan. Habang paalis siya, isang matapang na lalaki ang naglabas ng isang armas, ngunit binaril siya ni Smith at tinamaan sa braso ang lalaki. Tiyak na isang mercy shot. Nang gabing iyon, ang pangalang kilala siya bilang Joey ay kumalat na parang apoy. Kinubkob ng mga pulis ang charity spot ng madre at hinahanap siya. Matapos makaiwas sa mga pulis, nahanap niya ang daan patungo sa madre na nagsabing isa siyang wanted at nagtataka kung bakit hindi pa rin siya nagbabago sa kanyang masasamang gawain. Gaya ng dati, nagkaroon sila ng kaunting mga issue at nauwi sila sa paglabas gamit ang van nito. Habang nasa biyahe, bumuhos ang mga emosyon mula noong nakaraang araw at napansin ng dating sundalo kung gaano kabastos at walang sala ang madre sa kanyang mga salita at iniisip. Nagsalita si Christina. Noong bata pa siya, pinilit siya ng kanyang ama na mag-gymnastic sa halip na mag-ballet na gustong-gusto niya. Inabuso ng kanyang coach ang kanyang posisyon at pinilit ang kanyang sarili na sumama sa kanya hanggang sa 18 pagtatangka. Nang lumaban siya ng husto, inatake niya siya ng isang matalas na bagay at tumalsik ang dugo. Mabuti na lang at hindi siya nakulong kundi ipinadala sa kumbento. Kalaunan, hiniling niya sa kanyang superior na ilipat sa Africa upang ipagpatuloy ang kanyang trabaho. Nang makatanggap ng protesta, iginiit niyang ayaw na niya dito at aalis siya kaagad kung maaari. Samantala, nakipagkita ang dating sundalo sa kanyang amo at hiniling na makipagkita sa ginang sa itaas. Pinagbigyan siya ng pagkakataong makausap si Isabel at ang tanging kahilingan niya ay tukuyin ng lalaking nagpaalis kay Isabel magpakailanman. Pumayag ang amo, ngunit humingi ng pabor bilang kapalit, isang trabahong walang sino man ang mangangahas na tanggapin. Umalis siya, minamaneho ang isang truck na puno ng mga tao sa mga kahon patungo sa isang hindi isiniwalat na lokasyon. Samantala, si Max, isang regular na tagatangkilik ng mga babae, ay sinalakay ang isa, ngunit isa pang babae ang sinamantala ang kaguluhan upang nakawin ng isang dokumento at inihatid ito kay Joey. Nagbihis siya ng maayos, kumuha ng kamera at nakipagkita sa madre upang kumuha ng mga litrato na ipapadala niya sa kanyang anak. Sinenyasan siya ng madre ng umiti, ngunit masyadong matigas ang mukha nito para gawin iyon. Sa restaurant, nagawa niyang hikayatin siya ng isang maliit na ngiti bago ibinalita sa kanya ang kanyang pag-alis. Aalis na siya patungong Africa kinabukasan. Nanatili siyang kalmado, ngunit naramdaman ng madre ang paghihirap nito at nangako na i-enjoyin ng huling gabing ito kasama siya na siyang eksaktong ginagawa nila. Kinabukasan, bumalik ang may-ari ng apartment, nagulat nang makitang may tao sa loob.
Nagimpake ang dalawa at lumabas bago pa siya makapasok. Sa kalye, hiniling niya na sana ay tuluyan na silang makatakas, ngunit may ibang plano ang madre, kahit na malinaw na ang puso nito ay pag-aari niya. Niyaya siya nito sa isang balay ng gabing iyon na lalong nagpatibay sa kasunduan. Nang gabing iyon, dumaan si Smith sa apartment ni Don, ngunit ang anak nito ang sumagot. Iniabot niya rito ang mga litrato at isang bag na puno ng pera. Bagamat hindi maintindihan ng bata, agad na naintindihan ni Don ang mensahe. Habang nasisiyahan ang madre sa balay, dumalo ang dating mandirigma sa isang pagtitipon at gaya ng plano, nakasalubong niya si Max, ang weirdo na siyang nagtapos sa paglalakbay ni Isabel sa mundo. Maikli lamang ang pagpapakilala bago naging marahas ang lahat. Inasikaso mismo ng dating mandirigma ang mga bagay-bagay at di nagtagal, nahulog si Max mula sa isang skyscraper. Pagkatapos ng palabas, umuwi ang madre at natagpuan nitong nakahandusay sa kalye, lasing. Inalalayan niya ito habang ipinapaliwanag nito kung bakit siya umiinom para patulugin ang mabangis na hayop sa kanyang loob, ang nakamamatay na sanda at ang ginawa ng hukbo para sa kanya. Ikinwento niya ang kanyang nakakakilabot na paglilibot kung saan pinatay ng mga kaaway ang kanyang mga kasamahan at ginantihan niya ito. Habang binabalikan niya ito, kusang tumulo ang mga luha. Kinabukasan, naghanda siya para pumunta sa Africa nang may mag-abot sa kanya ng isang file, mga larawan, at isang sulat mula rito na pinupuri ang kabutihang nagawa niya simula nang maglinis siya at ang mga plano niyang bumalik sa mga slum. Samantala, sa wakas ay kinumpirma ng pulisya ang pagkakakilanlan niya bilang ang sundalong tumakas at mabilis na kumilos upang pigilan ang huling nakaligtas sa nakamamatay na pagsubok. Pinatunayan ng paglalakbay ni Joey na maaari mong palitan ang iyong damit at ang iyong kapaligiran, ngunit ang pag-iwas sa sarili mong isip ay isang ganap na kakaibang uri ng digmaan. Naglakad siya sa isang napakanipis na linya sa buong oras, na gumaganap bilang isang walang awa na tagapagpatupad sa isang minuto at isang anghel na tagapagbantay para sa mga napipinsala sa susunod. Ngunit gusto kong ipasa sa iyo ang tanong. Sa palagay mo ba ay natagpuan na talaga ni Joey ang tunay na redemption sa huli? O ang kanyang paghahangad ng paghihiganti ay isang dahilan lamang upang palabasin ang mabangis na hayop sa huling pagkakataon? Ipaalam niyo sa akin ang iyong mga saloobin sa comment section. What do you think? Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.